Pag naririnig po ninyo ang katagang no way out, ano po ang inyong naiisip? Dead end, ano po? Wala nang pag-asa. Doon na lang forever and ever. Actually po, pinakamalungkot na senaryo na pwede nating ma-imagine ay yung pupuntahan ng mga nag-reject kay Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Ito yung mga taong nagmamatigas, ayaw papasukin sa puso ang Panginoong Kristo at wala po tayong ibang magagawa kung dumating na yung araw ng kanilang pagpanaw, kundi talagang hahayaan na lang po talaga natin na yun na po ang kapalaran po nila. Wala po tayong magagawa after we share the good news kasi alam po ba ninyo sa tagal po namin sa ministry, marami po mga tao lantarang tumatawa sa amin. Ito po, gusto ko pong ma-share po sa inyo. Ilang tao na po yung mga narinig naming lantaran na tumatawa, pinagtatawanan, actually parang ini-small ang gospel. I think one of those mga pangyayari yun na ikwento ko po dito. Matagal na po siguro sa dami ng mga vlogs natin. Nabanggit ko na po yung kamag-anak po naming ubod ng yaman. Pumanaw po siya last year, August. So, nung nalaman ko yun, tinawag sa akin mula sa Amerika. Nalungkot po ako. Ito po yung parang kumakain kami way back 2014, if I'm not mistaken, o 2015. Pumunta kami sa kanilang tahanan na maganda, mayaman po sila. At during that time, may pinag-uusapan. At natanong po nila ako, anong pinagkakaabalahan ko daw bukod sa business, no? Sabi ko, we are busy sharing the good news of the Lord Jesus Christ. Sabi ko, and then, para siyang umiling tapos gumanon-ganon siya nga, okay, parang ganon lang. So, alam po ba ninyo kung medyo nag-respond siya ng mas interesado, nakita kong interesante yung kanyang mga kataga na binitawan sa akin, ipapasok ko po ang good news. Opo. Kasi during that time po, gathering po ng mga relatives namin, malayong kamag-anak man o malapit, no? Doon po sa pagkakataong yan, kami yung medyo malayong kamag-anak kasi nandun po yung talagang mga mas close na family relatives nila. Kami po kasi parang second layer na lang po kami. Bali, pinsang buo lang po yun ng mother ko. So, hindi po yun talagang, alam na niyo yun, yung parang close na close talaga. So, ang nangyari, nabalitaan ko last year, pumanaw. Lord, kako ganun lang po ba ang buhay? Natikman niya, nag-London. Bago po mag-COVID, nasa London yan eh. Nag-shopping daw sila. In fact, bumili siya ng napakamahal na relo. Ganon. Ganon lang po ba yun? Ganon lang po ba yun? Ang nakakasama na ngayon, nandun na siya sa Hades. Kung sakaling namatay siya na hindi niya narinig, alam po ba niyang panalangin ko pa rin, humihirit pa rin ako kay Lord. Sana Lord, may nagbulong sa kanya ng gospel bago mo lang pumanaw yung auntie kong yun. Balityahin ko na po yun kung totosin. Sayang naman po ang buhay niya. Nabuhay siya rito ng 60 years, mahigit. Ganun lang ba yun? Ganun lang ba yun po? Papayag po ba kayong ganun lang ang buhay niyo? Yan. Pag no way out na sa impyerno. Aba, kumukulog, kumikidlat, tamang-tama, nakikisama, oh. Pang no way out, pang horror talaga. Vroom, di ba? Pati panahon nakikisama, parang, di ba, oh, kumukulog. Parang impyerno nga talagang dating. Okay, mabalik po tayo. Kidding aside, ano? Ang buhay po mahalaga. Kasi, create tayo sa wangis ni Lord Jesus Christ. Hindi pwedeng, wow, makamtan mo man ang lahat. Ang Panginoon na nagsabi, makamtan mo man lahat, aanuhin mo yan. Makamtan mo man ang lahat, ang buong mundo. Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, wala rin kakwenta ang naging buhay mo. Sasama lang loob ko pag iisipin ko yan eh. Diba mo, kasi ang burden ko talaga, souls.
Ako panalangin ko, kada post ko dito, kada upload pala, sorry, ito pala yung YouTube, no? Kada upload ka ng mga videos, I'm praying may mabless. Hindi lang po mabless, I'm praying may masave. May makakilala sa Panginoon, Hesus Kristo, kasi yun po pinaka-importante. That's the purpose of my life, to share Jesus. Di ba? Hindi po ako sure kung nasa Acts 20:24. Okay, I have my Bible here. Teka lang po. Ano po? Acts 20:24. If you bear with me, no? Acts 20:24. I hope I got this right. Oh yes, I got it right. Kala ko nakalimutan ko na. Ito po nakalagay dito. Salin po ng NKJV, no? Acts 20:24. Sabi ni ni Pablo, hindi ako si Paul ito, si Paul. Sabi niya, "But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God." Sa Tagalog, maganda yan eh. Walang kabuluhan ng buhay ko kung hindi ko ipagsasabi ang biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ni Hesus Kristo ang Panginoon natin. Wala akong ibang hangarin kundi matapos ko ang gawain yan. Ibig sabihin sa buong buhay niya, yan na eh. Si Pablo po, nag-aral po yan sa paanan ni Gamaliel. You know what? Pag sinabi mong paan ni Gamaliel, noong araw, ito ang pinakamataas na rabay. So si Pablo po, napakaraming kaalaman sa mga Jewish, anong tawag dito, traditions, Jewish laws and all that. Ako hindi po ako masyadong marunong sa mga Jewish na ganyan, no? Hindi ako gano'ng interested. Pero ang alam ko itong si Pablo marami siyang alam sa mga Torah, tipong ganyan, ano? Ako talaga pang New Testament lang. Jesus lang talagang tinitingnan ko. Pero ang sabi niya, kasi sabi ni Pablo, lahat ng yan, walang katuturan. Makamtan ko lamang si Hesus Kristo. So, hindi ko po lubos maisip, no, na isang napakatalinong tao katulad ni Pablo, no, binago ng Panginoon Hesus Kristo. Binago ng Panginoong Hesus Kristo dahil, nagbago. 360 degrees ang change. Grabe. Kaya sabi ko po sa inyo, kung nasa Panginoong Hesus Kristo ka, yan ang pinakahangarin natin. Burden ko talaga mga kadalawa. Gusto ko makapag-share ng good news. Tanggapin si Jesus Christ. He is the only way, the truth, and the life. Kanina ba galing yung salita niya? Galing mismo sa bibig ng God of Gods na si Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Kaya, kung hindi mo tinanggap ang nag-iisang gift, no, ng Panginoong Hesus Kristo, yun mismo ang kanyang sarili, yung ginawa niya sa cross. Pag yan ay iyong nireject, talagang mapapahamak ka sa impyerno. Ngayon sa Hades muna sila, waiting until dumating yung pagbubukas ng Gehenna. Literal na apoy na literal na lugar na maapoy. At doon itatapo ng bula ang propeta, si Satanas, lahat ng mga unbelievers simula nung unang panahon hanggang dumating ito. Susunugin sila roon, walang katapusan. May laman sila, binigyan sila ng buong laman. At saka buong ganito, parang buong katawan na ganito. Then, susunugin sila ron araw at gabi, walang katapusan. Bible po ang nagsabi niya, hindi po ako. Hindi po ito pananakot. Ito po ay mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Inaanyayahan niya kayo. Sa Revelation 3:20, I am knocking at the door of your heart. If anyone is willing to open the door of your heart, I will go in. Okay? Sabi ni Jesus, I will go in and we will sup together. Kakain tayo. Napakaganda sa buong buhay mo. Kasama mo ang Panginoong Hesus Kristo, the God of Gods, the God of Glory. Kasama mo. Yes, siya na. Siya na lahat, no? Ginagabayan tayong lahat lagi. Kaya, ang malungkot, marami po akong nakikita
na mga lately, especially nung COVID days, namamatay na alam ko kung pagbabasihan ko yung mga experience ko sa kanila, ito yung mga nagtawa sa gospel ni Lord Jesus Christ. Hindi nila pinahalagahan ang gospel ni Jesus. For them, ang mahalaga lang itong dito lang sa mundong ibabaw, which is kalaking kalokohan, kalaking kahibangan na mga yan lang ang iyong ipopokus. Maski mabili mo ang pinakamahal na bahay, na kondominium, bumili ka ng pinakamahal na sasakyan, ng kotse, o anumang pinakamahal na kotse sa buong mundo, mabili mo yan. Kung wala ka sa Panginoong Jesucristo, mapapahamak ka sa impyerno. Sinasabi ko po yan. Kaya mga material na bagay niyan, lahat ng yan. Nakapunta na po ba kayo sa mga tambakan ng mga lumang kotse? Dito po sa Manila, marami, di ba? Yung mga tambakan ng lumang bus, tambakan ng lumang kotse. Once upon a time, yung mga kotseng yan, kinahuhumalingan. Tapos ako, nangalkal po ako. Nakita ko yung mga luma kong iPhones. Wala, hindi na sila uso. Hindi na nga gumagana yung ibang iPhones ko, yung ibang phone ko. Dati uso to kinahuhumalingan ito Ngayon wala na. Wala na yung value. Amen? Kaya kung dito lang sa mga bagay ng mundo at daigdig mo ipapalagay ang iyong pansin o pagtuon ng pansin, kahabag-habag ka sa lahat ng nilalang. Hindi mo nalalaman, no? Lahat ng bagay lumilipas. Pero may nakalagay po sa Biblia, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. At sabi rin ni Jesus sa Hebrews, nakalagay dun sa Hebrews Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung meron man pong hindi nagbabago, si Jesucristo yon. Si Lord Jesus Christ yon. May sakit ka ba? Si Jesus ang iyong kagalingan. Wala ka bang pera? Si Jesus ang iyong kayamanan. May problema ka ba? Si Jesus ang iyong solusyon. Diba? Nangangamba ka ba? Si Jesus ang iyong kapayapaan. Nagdududa ka ba? Si Jesus ang iyong katotohanan. Hindi ba? So, kay Jesus po lahat. Hindi ko po makalimutan tong sinabi nung kasama namin dati na uma-attend kami ng mentoring dati. May sinabi yung isang kapatid doon, na-realize ko lang, ito mayaman po ito milyonaryo po ito. Pero hindi rin maganda yung kanilang pagsasamang mag-asawa, ganun. Open book po ang buhay niya. Sabi niya, I just realized, naiyak siya, umiiyak. When you have Jesus pala, you have everything. Then magulgol. Oo nga alam po ba ninyo, madalas nating narinig yan. Pero yung sasangkin sa puso, sorry, ganado lang. Pero yung magsasangkin sa puso mo, iiyak ka talaga. Iiyak ka. Kasi talagang bubulalas ka na. Teka, si Jesus, nasa akin pala. Nasa akin na lahat. Yan ang God of gods. The God of the universe. Nakatira si Jesus sa puso ko. No? Anong katatakutan ko? May katatakutan pa ba tayo? Ito pong sasabihin ko. Alam po ba ninyong kasalanan ng matakot? It's a sin. Why? Because you are doubting the God of gods, Jesus Christ. Pagdudahan mo lahat, wag lang ang God of gods. Hindi po ba? Sabi niya, do not be afraid because I am with you always until the end of the world. Kaya ang sarap maging believer. Yung mga hindi mananampalataya, so sad to say, talagang no way out na ngampong talaga sa impyerno. Meron po bang lugar ng no way out? Meron po. Ito ay ang lugar na kung tawagin ay impyerno. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love and grace of the Lord Jesus Christ. And as always and forever, Jesus truly loves us all.